At magandang araw na rin sa inyo mga nagagandahan at nagugwapuhang mga nilalang. At nandito naman ulit ang inyong abang lingkod upang makapag-share ng konting nalalaman at experience dito sa ating paboritong motorsiklo. At hindi naman lingid sa inyong kalaman yung nangyayari sa atin ngayon, which is yung panay ang ulan. At kung umulan man ay hindi lang ulan, talagang buhos na ulan at lagi na lang tayong binabaha. Talaga naman nakakatakot at di lang sa tao, syempre sa ating ding mga kangkabuhayan o gamit sa bahay, lalong lalo na itong ating motorsiklo. At kaya expect nyo na mga nagagandahan at naggugwapuhang mga nilalang na ang ating mga susunod na video ay tungkol dito sa ating motor at sa panahon. Nandiyan nga yung panahon na ulan at panahon na bumabaha. At yung mga dapat mong gawin pag dumating yung ganyang sakuna. Ito pa lang, magsimula pa lang tayo na hindi pa bumabaha at umuulan pa lamang. At marami nakaka-experience ng ganito na once na umulan, ang kanilang makina o ang kanilang motor ay namamatay ng biglaan na lang. At teka pare koy, at linawin natin, at ang ibig mo sabihin, ang motor mo ay matinong-matino at walang problema pag ang panahon ay tag-araw. At ang ibig sabihin yun, tuyo ang paligid at tuyo din ang daan. Then once na umulan lamang at hindi naman ito tag-ulan pa, ay namamatay ang inyong motor o makina na parang kandila na dahan-dahang nauupos kahit na anong silinyador mo. At iyon mga pare koy at kapol, syempre ang suspect natin ay ang ulan, which is yung tubig ulan. Yan ang suspetya natin dahil yung ulan ay parang bombero na pumapatay ng sunog nitong internal combustion engine mo. At nakakasigurado naman tayo na hindi to major problems tulad ng mga sirang major parts ng ating motor. Kagaya nitong CDI, rectifier, stator, pick-up coils at kung ano-ano pang pwedeng masira ng tubig ulan. Tulad nitong mga CDI na to, ito electronics to At itong rectifier ganun din. At syempre yung electronics, once na nabasa ng ulan, ito ay masisira. Pero tulad nga ng sinabi ko, mga ito ay hindi basta-basta mababasa ng ulan. Dahil ito, unang-una, ito ay nakatago doon sa ilalim ng ating fairings. Yung iba sa ilalim ng tangke at hindi naman siya mababasa. Then yung pangalawang reason is ito ay silyado. Kung makikita mo, silyadong-silyado yan at walang pagkakataon o paraan para makapasok ang tubig dyan. Tama. At yung pangatlong reason na pwede makasira nito is yung short o pag-short ng ating mga electrical system o kaya naman is grounded once na ito ay nabasa ng ulan. At huwag kayong mag-alala at meron tayong protective dyan o protection. At unang-una dyan, yung ating fuse. Once na nagkaroon tayo ng short, nagkaroon tayo ng grounded, ay yan muna yung unang bibigay at hindi maapektuhan itong ating mga major parts. May dalawang pangyayari nga pala sa ating motor once na ito ay namatay sa ulan. Unang-una dyan, yung hindi na nabuhay. At hindi na nabuhay ang inyong motor, posible ganito ang problema niya. At ang posibleng dahilan ay nahaluan ng tubig ulan itong inyong fuel o gasolina, either doon sa tangke o dito sa inyong karburador. At kahit na anong start mo dyan, magkalubat-lubat ka na, magkakalyo-kalyo na yung paa mo sa katatadyak, ay hindi lagataan na yan hanggat may tubig ka dyan. Kaya ang gagawin mo, lagi ka may baon na ganito, screwdriver na flat, at ito ay inyong i-drain. Pero mas maganda is maglagay ka ng sahod sa ilalim, mas maganda kung clear, upang pag na-drain mo siya ay makikita mo kung may tubig nga. Kung makikita mo may tubig nga, ang gagawin mo lang, dire-diretso lang yung pag-drain hanggang mawala na yung tubig at sigurado na aandar na ulit itong inyong motor. At once na na-drain mo na lahat, okay na lahat, ay magpatila ka ng ulan dahil pag nalagyan ulit ng tubig yan ay stop ka na naman, hinto ka na naman.
At pagkatapos mong makauwi sa bahay nyo, syempre ang susunod na gagawin mo na is maghanap ka na sa tangke mo, yung mga gasket mo, tsaka dito sa karburador, baka may mga singaw na yan na pwedeng pagdaanan ng tubig ulan. So yan. At ito naman yung pangalawang pangyayari na once na umulan ay namamatay itong makina mo. Pero pagkayari namang umulan at natuyo-tuyo na nakante yung paligid, ay okay na naman, aandar na naman siya. Pag ganyan lang na-experience mo, ay posibleng ganito ang problema mo. Unang-una dyan, baka itong pagitan nitong mga connection nito, yan, itong mga manifold mo na to sa karburador, ito ay may singaw. At ang nangyayari, ito ngayon ay nakakahigop ng tubig. At pag wala na siyang ulan, wala na rin nahihigop na tubig, ay yun, aandar na ulit itong motor mo. Pwede rin dito sa ibabaw na to, yan, pwede rin makahigop ng konting tubig dyan, which is konti lang naman. Kaya nga sinabi ko, tumigil na ulit yung ulan, ay okay na naman siya. Kaya ang gagawin nyo, syempre, mag-retight kayo. Paghihigpitan nyo na yan at isil nyo. Pwede nyo rin lagyan siya ng gasket maker kung talagang hindi na siya malapat ng mabuti. So yan, yung mga yan, higpitan nyo na yan. And then punta ka naman dito sa inyong high tension wire at spark plug cap at tignan mo siya kung nasa good condition pa siya at walang sira. Tulad nitong high tension wire mo, dapat ito ay walang talok at kita yung wire sa loob. At ito namang inyong spark plug, dapat ito ay wala man ng pingas o biyak man lang at hindi rin nakikita yung mga bakal-bakal niya sa loob. Dahil once ang nangyari, ito ay may problema, ito ay may mga sira at nakikita nga yung wire. Pag umulan, ang ulan kasi ay dinadaluyan ng kuryente. Kaya ngayon ang mangyayari, ito ngayon ay medyo baka dumikit dito sa pinaka-body ng inyong makina. Ito ay ground. Sa halip na dadaloy ang kuryente rito, ay nakadikit to sa ground. Dito ngayon siya pupunta sa ground at walang kuryente na dadaloy dito. Papunta rito sa spark plug mo. Yung iba ka nakikita ko, wala na kang spark plug cap. At yung pinaka-wire niya ang ibinabalot na lang dito sa pinaka-tip ng spark plug niya. Ay nako, yan, prone na prone sa ganong pangyayari yan. Dahil once na nabasa yan, dadaloy ang tubig dyan. At yung kuryente, dadaloy sa tubig. At yun naman ay dadaloy sa body, which is ground. Kaya loss of kuryente, papunta na dito sa kanyang spark plug. So ayan, anong gagawin natin? Ayun nga, checkin mo mabuti. Kinakailangan magpalit, kinakailangan magbalot ng electrical tape. Dapat walang makikitang wire man lang o bakal sa kanya. So yan mga pare ko, ang isang reason. Last but not the least ay sobra-sobra na palang lean ang inyong air and fuel mixture at halos wala ng fuel na umakyat dito sa inyong karburador. Kayang-kaya niya pa naman patakbuhin kung ang paligid niya ay dry at mainit. Pero once na umulan na, ito na ngayon ay mamamatay dahil makakahigop na siya ng air na mataas ang humidity. Humidity ay tumataas pag ito ay umuulan dahil dumadami masyado ang water vapor ng paligid. At once na yan ay nahigop mo at kukunti yung inyong fuel, ay parang bumbero yan na papatay ng sunog dito sa internal combustion engine nyo. At hindi tulad ng mga fuel injected na motor yan na kahit na sila ay nakalin, sila naman ay may mga controller na nagkocontrol ng fuel at sensor. Yung sensor naman na yan, meron siyang temperature sensor at meron din siyang air pressure sensor. At once na yan ay nagsibaba, ibig sabihin yun ay umulan. Ang gagawin naman ng fuel injected, ito ay kakalkulay niya at magdadagdag siya ng fuel dahil ito ay medyo kakapusin. Kaya ngayon yung kanyang air and fuel mixture ay laging nasa tama. Hindi tulad nitong ating karburador, ito ay manual at ikaw ang magkocontrol. At ang gagawin mo rito, syempre, ito ay inyong i-tune up. Once na ito ay na-tune up nyo at ganun pa rin ang resulta, ang ibig sabihin yan
ang inyong karburador ay marumi na, at ang number 1 yung pagpupukusan ay ang paglilinis ng inyong jettings, dahil ang butas niya ay sigurado barado na ng mga dumi nito. At sa paglilinis naman ng ating karburador, ayan, meron na tayong video niyan. Pakihanap na lang po sa ating video list at kompleto po yan. So ayan mga pare ko, once na naka-experience kayo na namamatay ang inyong makina, ang inyong motor, once na umulan, ayan, ganyan-ganyan lang po yung inyong gagawin, at sigurado ko na titino yan. At huwag kayo masyadong matatakot, dahil nga sa sinabi ko, hindi basta-basta na masisira ang motor nyo, dahil yan ay built sa pang-ulanan. So hanggang dito na lang yun po yung aking video, at hopefully nakatulong ulit ako sa inyo kung sakali mangyari sa inyo to. At maraming salamat sa panonood. Paalam na sa inyo mga pare ko. Paalam.